Mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po dito, galing po sa Politika Artista PH, mga kapatid. At ayun na nga po, talakayin po natin, matapos pong, kung patatandaan po natin, ay nung panahon po na bumisita po si Bongbong Marcos sa INC, kasama po ang kanyang magbahay na si Lisa Aranet at ang kanyang anak po na si Sandro Marcos, ay sila po ay naglabas ng presidential degree na kumikilala po bilang pagkilala po sa gagawin pong founding anniversary at pagkakatatag po ng INC, mga kapatid. Ito po ay matatandaan natin na sila po ay bumisita nung October 27 sa tagapamahalang pangkalahatan po ng INC, mga kapatid. At ito po, basahin po natin. Basahin po natin ito, mga kapatid. Galing po sa unofficial Ronald Bato de la Rosa, mga kapatid. Ito po, Iglesia ni Cristo Founding Anniversary, ginawang special non-working days pero tinama sa linggo after BP Inday Sara Duterte followed the former President Rodrigo Duterte with Senator Bongo visited the INC. BBM visited INC Executive Minister ka Eduardo B. Manalo 2 days before later 69 birthday in October 31. BBM gift was presidential declaration. Ito nga po yung sinasabi natin na nagbigay po ng declaration si BBM na regalo po yata sa sa mga kapatid nating INC. Ito po, BBM gift was presidential declaration issued the day after Executive Director Manalo birthday. Ayun na nga, July 27, 2025, the 111th founding anniversary of INC will be non-working holiday. Ginawaan po nila to, di ba? Binigyan po ito ng presidential declaration ni BBM, mga kapatid, na pagkilala po sa mga kapatid nating INC. Pero kung makita po natin dito po sa kalendaryo po, maitay tapat po ng Sunday, mga kapatid. Kaya silipin po natin ito, ang 2025 Philippine holidays, special non-working days sa Pilipinas, mga kapatid. Regular holidays, special working holidays, special working day, additional special non-working day, mga kapatid. Wala po kayong makikita dyan. Walang July 27, walang October, wala din po. Wala, as in, wala, mga kapatid. Yun ang sinasabi natin dito, mga kapatid. Ano na naman po kaya ang nangyari, Ang paliwanag po dito at naglabas po sila ngayon ng paliwanag at ito po ang sabi ng Malacanang Palace. By the President of the Philippines Proclamation number 729, ayan po declaring Sunday, 27 July 2025 as per. Ito po yung inilabas nila noon. Ito po yung inilabas nila nung panahon po na iginawad po nila ang presidential decree, mga kapatid. Ito po ang nakalagay, declaring Sunday, July 2025 as a special non-working day throughout the country. Whereas on 27 July 2025, Sunday, the Iglesia ni Cristo will celebrate its founding anniversary. In order to give the members of Iglesia ni Cristo full opportunity to participate in the occasion, 27 July 2025 Sunday may be declared as a special non-working day throughout the country. Ito po, President of the Philippines, by virtue to the powers of vested in the law, hereby declare Sunday, 27 July 2025 a special non-working day throughout in the country, mga kapatid. Alam mo, BBM, kahit walang pagkilala or may pagkilala, ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay magpapatuloy po. Magpapatuloy po yan dahil ayan po ay patakbo na po ng 112, mga kapatid. Patugtong na po sila ng 112 ba or 111? Basta ganun na po ang tinatakbo ng kanilang relihiyon. Kaya nasanay na yung mga yan na may pagkilala man o wala, sila po ay nagpapatuloy, Kahit po nung mga panahong pa pong nabubuhay si Ka Eranio B. Manalo na pinalitan naman po ngayon ni Ka Eduardo V. Manalo, ang executive minister po ng Iglesia
ni Kristo. At alam naman po natin mga kapatid, ang INC po, sa tuwing sumasapit po ang kaarawan at sumasapit po ang pagkakatatag po ng INC, ay ito po ay binibisita. Lalo na po kung ang birthday po ni Ka Eduardo B. Manalo, ay nakikita po natin yan, taon-taon po bago po sumapit ang kaarawan ni Ka Eduardo B. Manalo, ay nakagisnan po natin ang ginagawa pong pagbisita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Vice President Sara Duterte, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at ang kung sino-sino pa pong mga politiko na nalalathala po sa kanilang mga pages at sa kanila pong mga YouTube channel. Napapanood po natin yan at nababalitaan po natin yan ang kanila pong ginagawang kortesiya at pagpapasalamat po sa naiaambag po sa larangan po ng gobyerno, mapakaninong administrasyon man po mga kapatid, na nakagisna na po ng maraming Pilipino ang ginagawa pong paglingap, hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa ibang panig ng mundo po ang ginagawa pong paglingap ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na pinamumunuan po ng kanilang Executive Secretary, ay nagpapatuloy po hanggang ngayon po mga kapatid, nagpapatuloy po ang ginagawa nilang pagtulong at paggabay po sa gobyerno at sa pamahalaan na nakagisnan na po ng maraming Pilipino mga kapatid. Again po, sasapit na naman po ang kanilang, madadagdagan na naman po ang taon ng kanilang pakikibaka mga kapatid, at nadadagdagan na naman po ang taon at patungtong na nga po ng 112, sasapit na naman po. Marami na naman pong mabibigyan ng tulong ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ngayon pa lang po, napanood nga po natin kanina, meron po silang tinulungan mga kapatid po nating Muslim dito po sa Metro Manila, sa lugar po ng Quezon City. Tinulungan po nila mahigit po 5,000 pamilya ang nabiyayaan po ng tulong. Mga kapatid nating Muslim na binigyan po ng mga gamot, maintenance, pagkain, food packs na ginawa pong pagtulong. Ang tawag po nila doon ay lingap. Kaya ang sinasabi po natin dito, meron pong deklarasyon ng pagsuporta o wala, magpapatuloy po ang mga kapatid nating INC. Yun nga, nakakadismaya lang kasi syempre, tayo po, hindi po tayo kapatid sa INC, pero nakikita po natin, na parang urong sulong po ang ginagawa. Nagbigay po sila ng presidential degree, tapos matatapat lang din po ng Sunday, nonsense din po. Kaya po ang sabi po natin, meron po silang ibinilabas sa declaration of support, meron man po o wala, magpapatuloy po sila mga kapatid, dahil ang pagkatatagan po ng INC ay nagpapatuloy po ang kanila pong pagsuporta sa gobyerno, mapakaninong administration man po, ay naitala na po sa kasaysayan na nasaksihan po ng maraming Pilipino. Kaya kayo po mga kapatid, ano man po ang nangyayari, ano man po ang kinaharap ngayon, ay patuloy pa rin po kayo sinusuportahan ng maraming Pilipino. Kaisa nyo po ang marami pong Pilipino na nakikinig po at nakikiisa sa inyo po mga kapatid. Kung ikaw po ay kapatid na Iglesia ni Cristo, mag-comment ka po dyan sa ating YouTube channel. At kung ikaw naman po ay ordinaryong nanonood po dito sa ating YouTube channel, ano po ang inyong masasabi mga kapatid? Mag-comment ka lang dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po mga kapatid.